I will talk about today about Leaning Tower of Pisa. So from Rome, it's around 354 kilometers away. That's approximately 4 hours away. So it's a very, very long bus drive. Pero meron naman siyang mga stopovers where you can pee and, you know, take a coffee or buy chocolates or whatever, snack items. So when we arrive at Pisa, so we have to ride a train. But that's just a 10-minute ride. It's just part of the experience of going there. So, pag pupunta ka pala doon, you would see maraming mga stalls dyan sa left and right, selling souvenir items from Pisa. And then, we arrive at around 11. So, medyo madaming tao, di ba? So, akala ko dun sa grounds nun, siya lang yung nandun sa loob. Meron pa palang yung noticeable sa akin na 1, 2, 3. May 3 pa na structures na malalaki. Yung una, yung baptistery. And then, the second is the Camposanto. Yun yung graveyard. Pagkatapos, merong Duomo di Pisa na you have to have a ticket. Parang mag-online ka muna before you can enter. So, hindi kami nakapasok doon. Tapos, we are allowed 2 hours to roam around. So, kasama na doon yung aming lunch. So, what's the story ba niyang Leaning Tower? Bakit siya naka-lean? Kasi ano pala, yung graph, soft. Hindi nila na-realize na lang nila na na malambot pala yung lupa nung nakikita nila nagtitilt na ganyan. So, naka 4 degrees na unintended tilt siya. Na siguro nga, for everything that's happening to us, di ba, parang meron daw palang magandang better pala na mangyayari sa'yo. So ngayon, naging tuloy siya. Naging sikat siya, di ba? Nakalin siya. So everyone would go there. Mataas din, mga 256 steps daw to go to sa taas. Dati allowed doon, limit yata ng 35. Pero ngayon parang you can go. Pero parang konti lang naman din yung umaakit kasi nga, di ba, ang taas niya. Tapos, ang Pisa is the birthplace of Galileo Galilei. So, siya yung isa sa mga famous na tao dito. And, kilala to for pomodoro daw pala na food. So, when you go here, yan ang inyong kainin. Tapos, so, maliit lang siya maliit lang siya na side na, tapos, after nung aming lunch, alis na kami and then, pupunta na kami kasi ng Venice. So, nandito kami ngayon sa Venice. So, on our way to the Leaning Tower, we were given the opportunity to see yung nadaanan namin yung Tuscany, yung Florence, tapos papunta naman to Venice dito, na daanan din namin yung Bologna. Sa Florence, we were able to go to a leather factory, tapos parang meron doon ng
how to, yan. Paano gumawa ng isang purse or leather item. Anong history ng leather, yung ganon. Apparently, Florence ang isa sa pinaka magandang lugar to buy leather. So, isa yan sa mga pinagkakaabalahan nila doon. Yan yung kanilang main business doon sa Florence. And then, maliban doon sa mga leather items na sila yung gumagawa, nag-ano rin sila, parang may mga tinda rin doon na mga Versace, ganyan, mga iba-ibang mga branded items din. CK, maganda rin yung kanilang mga shoes. Pero ang ganda ng leather, talagang malambot siya. Pero syempre, on the pricey side din naman siya. Oh no! So, yun, after nun, we proceeded to the Leaning Tower. So, if you are going to Italy, it's a must to go and see the Leaning Tower. Diba? Siya yung mga nakikita mo lang sa libro o kaya sa mga souvenir items. It's worth seeing the place. Okay naman siya. Sobrang dami lang ng tao, di ba? Yung mga umaarte-arte na so, hindi ko alam siguro pagka mga bandang hapon, mas konti na yung turista. Mas maka-post ka na maayos. Kasi nung time namin, parang wow, sobrang dami. Parang andun na lahat ng tao sa Italia. Mga turista pala. So, I'll see you again on our next destination, which is the Venice, the most romantic city in Italy. See you!